Nilait ng pamilya ko kasi nagtitinda lang siya ng fishball, ngayon siya na ay. Hindi ito rant or usual na confession lang, gusto ko. I share ang love story namin ng partner ko. Ako si Leah, 27 years old na taga Bulacan. Alam niyo ba yung tipong pag uwi mo ng bahay, imbes na kiligin ka kasi may nanliligaw sa'yo, maiinis ka kasi mas nauuna pang manghusga ang pamilya mo. Ganyan na ganyan ang nangyari sa akin. Noong college ako, may nakilala akong lalaki. Tawagin na lang natin siyang Jolo. Hindi siya mayaman, hindi siya tipong sosyal, at lalong hindi siya yung tipong ipagmamalaki ng magulang ko sa barangay. Kasi guess what? Nagtitinda siya ng fishball sa kanto. Oh, fishball boy siya. At tuwing uwian ko lagi siyang nandun. Hindi siya yung tipong bastos, hindi siya makulit sa sobrang OA. Gentleman siya tipong, Miss, baka gusto mo ng extra tusok. At syempre ako naman ayoko nga baka madumihan lipstick ko. Charot. Pero deep inside natutuwa ako. Alam mo yung itsura niya na parang bad boy ang datingan. Pero napaka-gentleman at gwapo siya, may pagkahawig kay Coco M. Pero heto na. Pag nalalaman ng pamilya ko na si Jolo ang lagi kong nakakausap, nagugunita ko na lang ang mga linya nila. Leah, wala kang mapapala dyan, amoy mantika lang ang future mo. Anak, huwag mong ikahiya sarili mo. May kaya tayo tapos yan lang ipapakilala mo. Ano ba naman yan ang boyfriend ng ate mo? Engineer. Tapos ikaw, fishball vendor lang. Grabe, as in lahat na lang ng mura at light na rinig ko. Nanliligaw pa lang yung tao, hindi pa kami. Tipong gusto ko nang ikulong sarili ko sa kwarto kaysa ulit-ulitin marinig na hindi bagay. Pero ito ang catch, si Jolo. Hindi siya yung tipong susuko. Kahit harap-harapan siyang tinatawag na walang future ng tatay ko, nakangiti pa rin siya. At lagi niyang sinasabi sa akin, Leah, hindi ko kayang baguhin ang tingin nila sa akin ngayon. Pero balang araw ipapakita ko sa'yo na kaya kong maging higit pa sa fishball. Hindi ko siya iniwan naman siya iniwan, pero hindi ko rin siya sinagot. Kahit lahat ng pinsan ko parang nagkotsoros ng breakup na girl, kinapitan ko siya. Kasi iba ramdam ko yung sincerity niya. Ramdam ko yung at higit sa lahat, hindi ko naramdaman na nahusgahan niya ako kahit minsan. Take note, hindi pa po kami dyan. Fast forward. Lumipas ang 1 taon. Sinagot ko siya. Pero sinabi kong, wag muna nating ipaalam. Gusto ko tayo lang muna. Pero after 2 months ng relationship namin, hindi. Niya ako kinontak ni isang chat or text. Wala siyang sinesend sa akin. Nag-focus ako sa pag-aaral in 7 months. Magkaiba kasi kami ng barangay kaya wala akong masyadong masagap na impormasyon tungkol sa kanya. Inilubog ko sarili ko sa libro at sa klase. Kahit masakit, tinanggap ko na baka hanggang dun lang talaga kami. 3 taon ang lumipas. At sa loob ng 3 taon na yon, hindi ko talaga siya naramdaman. Walang kahit anong paramdam. Parang wala na siya sa mundo ko. May part-time work na rin ako that time. Hanggang sa isang araw dun ko siya muling nakita. At hindi ito basta-basta pagkikita. May pinuntahan akong hearing kasama ng isang professor namin sa law school dati. Sa kanya ako nagpa-part-time. Pumasok ako sa loob ng courtroom. Hindi ko naman alam kung sino ang mga taong makikita ko roon. Ang alam ko, observer lang ako. Pero pagpasok ko para akong natulala. Nandoon siya. Hindi na siya si Jolo na nakasando pawis at amoy mantika sa kanto. Sa halip nakasuot siya ng itim na barong Tagalog, maayos ang gupit. Hawak ang mga papel, matikas, may kumpiyansa sa sarili. At bago pa man siya magsalita, narinig ko kung paano siya tinawag at Jolo. Doon ko lang nalaman kaya pala siya nawala ng ilang taon. Hindi niya ako iniwan dahil nagsawa siya o may iba siyang mahal. Umatras siya hindi para iwasan ako, kundi para tuparin yung pangako niya. Pero bakit? Bakit hindi man lang niya ako binigyan ng paliwanag bago niya ako? Iwan na alala ko bigla yung sinabi niya noon habang hawak niya ang fishball stick. Leah, hindi ko kayang baguhin ang tingin nila sa akin ngayon. Pero balang araw ipapakita ko sa'yo na kaya kong maging higit pa sa fishball. At ayun na nga, ginawa niya. Tinupad niya. Habang pinagmamasdan ko siya sa courtroom, hindi ko napigilang maluha. Kasi yung lalaking hinamak ng pamilya ko, yung lalaking tinawag nilang walang, siya pala yung unang-unang magpapatunay na mali sila. At sa harap ng lahat, proud na proud akong sabihin sa sarili ko si Jolo. Siya yung lalaking minahal ko. At ngayon siya na si Attorney Jolo. Hindi na siya nakasando at may mantika sa kamay. Nakasuot na siya ng itim na barong Tagalog, nakakurbata pahawak ang mga papel, confident, matikas. At may pangalan na ngayon sa harap ng pangalan niya, Attorney. Yes, mga best abogado na si Jolo. Hindi ako makapaniwala nung una. Ako yung tipong napahala, grabe Lord, ito na ba yung fishball boy ko dati? Nakakaiyak sa tuwa.